Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping Article 680 ng Civil Code dito sa Hukumang Pantahanan! Ardo, maganda ito nabili nating bahay. Malaki, maaliwalas, at saka corner lot. Magandang lokasyon. Yun nga ang isa sa kinonsider ko eh. Corner lot, tapos nasa commercial area pa tayo para makapagpatayo tayo ng tindahan sa kanto. Isa lang ang maipipintas ko rito sa bagong property natin. Yung mapuno ng duhat ng kapitbahay, oh. Kung tutuusin, nasisinaga ng morning sun ang pintuan ng bahay natin. Kaso nakaharang yung malaking punong yan eh. Medyo worry din ako kasi masyadong malapit ang puno sa bahay natin. May kundi na lang maabot na yung bintana natin sa second floor, sa master bedroom. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko yung kapitbahay natin tungkol dyan. Ako na ang bahala, mahal ko. Okay. Ardo, salamat. Pinagsikapan mo talaga matupad ang pangarap natin na magkaroon ng sariling bahay. Wala yan. Masaya ako kasi napapasaya kita. Pangako, mahal. Hindi lang itong ibibigay ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat para matupad ang lahat ng mga pangarap natin. Ba naman ito mga nagsilid? Ito, naglalaglagan dugat sa bakura namin. Nakakailang garbage plastic na ako. Ang dami. Aneng, ang aga mong magwalis ng bakura natin ah. Kailangan ko maglinis kasi darating mamaya yung mga kumari ko. Kaso naman, hirap na hirap ako sa paglilinis ng bakura natin. Tingnan mo naman, ang daming duhat na nagkalat sa paligid. Lumalagpas na yung puno ng duhat ng kapitbahay sa bakura natin. O ano? Kailan mo babala kausapin yung kapitbahay natin tungkol dyan sa puno nila? Wala ba silang balak na ipaputol yan? Pasensya ka na kung hindi ko pa makausap yung kapitbahay natin. Kasi palaging walang tao yung bahay nila eh. Balita ko, nasa probinsya sila ngayon. Sa susunod na buwan pa ang uwi nila. Kung tayo na lang kaya magputol ng mga sanga ng punong yan. Naku buwag. Baka magalit naman sa atin yung kapitbahay natin. Ano? Sila pa ba na magalit sa atin? Nakakaperwisyo na nga yung puno eh. Wala rin kasing magpuputol ng mga sanga ng punong yan. Alam mo namang hindi ko kayang gawin yan. Kasi hindi nga ako nakakaakyat ng puno, di ba? Ay naku, ewan ko sa'yo, Ardo. Wala kang silbi. Sige. Ganito na lang. Maghahanap ako ng taong pwedeng magputol ng mga sanga ng punong yan. Pero mas mabuti, magpaalam din tayo sa kapitbahay natin para hindi tayo magkaroon ng problema. Magpaalam? Ibig sabihin, isang buwan pa tayo peperwisyuhin ng punong yan. Huwag ka nang magalit, mahal. Sige na, ako na magpapatuloy ng ginagawa mo. Magpahinga ka na muna sa loob. Siya nga pala, nakahanda ng almusal. Mauna ka na kumain. Buti pa nga. Sige, papasok na ako sa loob. Aneng? Aneng, ano ba yan? Ano ba? Kanina ka pa bahing ng bahing dyan. Paano hindi ako bababay? Nakakalanghap ako ng alikabok. Kalilinis ko lang kaninang umaga. May alikabok na naman.
Tingnan mo naman kasi yung puno sa harap natin. Yan ang dahilan kung bakit palagi malikabok ang bahay natin. Alam mo naman, bawal sa akin na malikabok ang paligid dahil inihikat sinusumpong ako ng allergy. Naku naman, Ardo. Ay, ako nakakausap dyan sa kapitbahay natin. Napaparwisyo na ako dyan sa puno ng duhat na yan. Pasensya ka na. Kung hindi ko pa nakakausap ang kapitbahay natin. Alam mo namang busy ako sa trabaho. Sige, ikaw na ako mausap. Basta ayusin mo lang ang makikipag-usap, ha? Huwag mong tatarayan. Alam ko naman yun, Ardo, eh. Unong naman akong makiusap. Grabe, hindi na ako makahiga. Barado na itong ilong ko. Sige, lalabas na ako ngayon. Pupunta ako sa butika para ibili ka ng gamot. Sige. Mamatay na sana yung bulong ng dugot ng kapitbahay para matapos ang problema natin. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Ay. Sino po sila? Magandang umaga. Ako si Roning, yung kapitbahay nyo. Kung si Lola po yung pakay nyo, pasensya na ho. Sa Biyernes pa po ang balik niya mula sa probinsya eh. Ganun ba? Opo. Kasi mayroon lang akong concern na gusto kong sabihin sa inyo tungkol dyan sa puno nyo ng duhat na lumalagpas na yung mga sanga sa property namin. Ay. Aaminin ko na sa inyo, medyo nakakasagabalo sa amin. Ang totoo po niyan, Ate Roning. Maski ako rin po naiinis na rin dyan sa puno ng duhat na yan eh. Kasi linis ako ng linis ng bakuran dahil mayat maya may nagbabagsakang mga duhat. Isa nga din yan sa problema ko. At saka naghahakot pa ng alikabok yung puno. May allergic rhinitis pa naman ako. Kung gusto niyo po, Ate Roning, kayo na lang ang magputol ng mga sanga na umaabot sa property nyo. Basta, wag lang po niyong kalimutang magtabi-tabi po kasi may nakatirang duwende dyan. Talaga? Opo. Kaya nga po ayaw ipaputol yan ni Lola Inday eh. Kasi kaibigan niya daw yung duwending nakatira dyan sa puno. Yun po ang dahilan kaya dumadagsa ang swerte sa amin. Kami pa talaga maghahanap ng magpuputol. Hindi pa pwedeng kayo na lang ang pumutol ng mga sangang lumalagpas sa bakuran nyo? Ay, pasensya na po ah. Ako lang po kasi mag-isa nagbabantay rito eh. Kung kaya ko lang po ako na magpuputol, kaso maliit na tao lang po ako eh. O di tawagan mo na lamang yung lola mo kung nasaan man siya. Siya na lang maghanap ng tao magpuputol ng mga sanga kasi obligasyon niya yun. Ay, sige po. Sasabihin ko kay Lola. Lahat ng sanga lumalagpas sa bakuran namin, putulin na ha. Kapag natapos na kayo dyan, ayusin nyo at ilagay sa basurahan. Para pagdating ng garbage truck, maayos siya maitatapon, ha? Opo. May napambahala. Runeng! Pinapuputol mo na pala mga sanga. Kaya ako na nagkusang gumawa kasi kung hihintayin ko pa yung aksyon ng kapitbahay, baka ikamatay ko na tong allergy at hika ko. Ay, ano nangyayari dito, ha? Ay, huwag niyo putulin yan. Sino ba nagsabi sa inyo na gawin yan, ha? Si Ma'am po, siya po. Ako ha, nag-utos sa putulin yung mga sangan lumalagpas ho sa bakuran namin. Wag. Pag niyo putulin yung mga sanga ng puno namin. Sino gusto niyo magputol dito? Nakaka-istorbo na ho sa amin yung puno niyo. Basta, hindi ko kayo pahihintulutan na putulin yan. Puno ko yan. Mawalang galang na nga po. Kasi po, kailangang putulin ang ilang sanga ng puno. May kasi, tingnan nyo naman ang nangyayari sa bakuran namin. Nagkalat ang mga duhat. At saka, dumaraming alikabok sa bahay namin. Dahil halos umabot na ang mga sanga sa bintana ng master's bedroom namin. May hika at allergic rhinitis pa ang asawa ko. Pasensya na po, Ale, ha? Pero kailangan po talaga namin bawasan yung mga sanga ng puno nyo. O sige. Papayagan ko kayo. Pero ngayon lang yan, ha? Bawasan nyo lang. Pero siguruhin nyo lang na hindi mamamatay ang aking puno. Opo. Sige po, kami na po ang bahala. Sisiguruhin po namin sa inyo na maayos po naming babawasan ang mga sanga ng puno ninyo. Alam mo, Ardo, nauubos na pasensya ko niya sa kapitbahay natin. Siya pa biga na magbawal sa atin. Hindi ba niya alam, nakakasagabala yung puno niya sa atin? Hindi mo masisisi si Aling Inday kung gano'n na lamang ang reaksyon niya. Kasi mahalaga sa kanya yung puno.
At saka di ba, sabi nga nung apo niya, meron daw nakatirang duwende doon, nakaibigan ng matanda. Wala akong pakialam kung duwende man, kapre o diablo nakatira sa punong yon. Ang punto rito, naiistorbo na tayo. Tingnan mo, tayo pa ang gumastos para lang maputol yung mga sangang lumalagpas na sa bakuran natin. Dapat silang gumastos noon, hindi ba? Oo, huwag ka lang magkalit. Nakakainis eh. Ang importante, nabawasan na yung mga sanga. Matagal pa nga abutin bago pa tumubo uli yung mga yun. Ay, alam mo, napupuno na ako dyan sa kapitbahay natin. Isa pang beses na mamerwisyo yung puno ng duhat na yun sa property natin. Hindi lang sangay papuputol ko, kundi buong puno na. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Kakainis? Ay ano, nagkalat na naman uli yung mga bulok na duhat sa bakuran namin. Teka, ngayon ko na napansin yung bakod namin nakakaroon na ng crack. Yung ugat ng puno pumapasok na sa property namin. Kailang malaman to ni Ardo. Ardo! Ardo, halika nga! Bakit? Anong problema? Tingnan mo itong bakod natin, nagkakaroon na ng crack. Konti na lang bibigay na yung bakod natin. Bakit naman nagkaganyan ang bakod natin? Paano yung puno ng duhatan sa larin? Lumalagpas na sa property natin ang ugat ng puno. Kung hindi pa natin puputulin ang puno yan, baka umabot na yan sa bahay natin. Kaya bago pa makaperwisyo yung puno yan, kailangan na natin umaksyon. Sige. Ano? Kausapin natin si Aling Inday. Ay, naku, huwag na tayo magpaalam sa kanya. Ha? Total, tayo naman ang piniperwisyo niya eh. Nick. Ako na mismo magtatawag na magpuputol ng punong yan. Tigil yan! Kung hindi pa ako kulong ko kayo, trespassing yung ginagawa nyo! Ano ang pinagsasabi mong trespassing? Kita mo naman, nasa lupang pag-aari ko nakatayo yung mga tauhan ko! Pero yung punong pinubutol nyo, pag mamay-ari ko yun! Alam mo, matagal na kung punong-puno sa iyo, Aling Inday. Tingnan mo yan ginawa niya sa bakod ko. Nagkakabitak-bitak na dahil gumagapang na maugat niya sa lupa namin. Ay, wala kayong karapatang putulin yan. Dahil nasa lupa ako nakatanim yan. At alam niyo bang bawal din pumutol ng puno nang walang permit? Ala, pakukulong ko kayo. Ikaw pa may gana magsalita niya sa amin. Samantalang ikaw na nga nakakaperwisyo sa amin. May karapatan kaming putulin niya kasi nakadikit na yan sa bakod namin. At malapit na kabuti na maugat ang bahay namin. Ano pinagsasabi mong permit? Ay, nako. Hindi ko palalampasin itong ginawa nyo. Ide-demanda ko kayo. Ang kapal ng mukha mo. Baka ikaw pa demanda namin for damages. Sige. Ano po? Itutuloy po ba namin itong pagpuputol ng puno? Tigil! Itigil nyo yan! Kung ayaw nyo pati kayo, ipakulong ko. Huwag kayong matakot sa kanya. Ako bahala sa inyo. Beng! Tawagan mo yung tiyuhin mong pulis. Tawagan mo. Sabihin mo magdala ng backup. Ipahuhuli ko mga walang niyang to. Opo, Lola. Oy! Inuutosan ko kayo. Itigil niyo yung ginagawa niyo. Sige, tigil nyo muna pagputol sa puno. Abay! Dapat na siguro magkaharap-harap na tayo sa pulisya o sa barangay. Dahil nauubos na ang pasensya ko sa inyo, Aling Inday. Ako ano pa magawa ko? Itutuloy ko pa rin ang bala kong demanda sa inyo. Dahil sa ginawa niyong damages sa aking property. Ako ang dapat magsabi niya sa iyo. Bakit? Sa dami ng pinsala binigay ng punong niya sa property ko. Ano? Ako ang dapat maningil sa iyo. Hindi bale kapag nagkaharap na tayo sa korte, malalaman natin kung sino sa atin ang dapat magbayad o makulong. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping
Article 680 ng Civil Code. Ipinagbabawal po ng batas ang pagtatanim ng puno sa loob ng 2 metro mula sa pagitan ng 2 magkatabing properties. Ayon po sa Article 679 ng Civil Code, walang punong kahoy ang dapat na itanim malapit sa isang tenement o kapirasong lupa na pagmamay-ari ng iba. Isinasaad din po sa batas na ang puno, kung ito ay tumataas, ay dapat at least nasa 2 metro ang layo mula sa pagitan and at least 50 centimeters kung maliliit na puno lamang. Kung lalabagin po ito ng may-ari ng puno, may karapatan ang may-ari ng karatig na property na hilingin na bunutin o tanggalin ang nasabing puno. Samantala, kung ang puno ay itinanim alinsunod sa required 2-meter distance, pero ang mga sanga nito ay pumapasok sa bakuran ng kapitbahay, karapatan po ng kapitbahay na hilingin sa may-ari ng puno na putulin ang mga sangang nag-i-extend sa kanyang property. Sakali naman na hindi ito gawin ng may-ari ng puno, maaari na pong putulin ng kapitbahay ang branch o sanga na nakapasok sa kanyang property. Kung ang mga ugat ng puno naman ay pumasok sa property ng kapitbahay, maaari na pong putulin ng kapitbahay ang mga ugat na nag-i-extend sa kanyang property. Kaya naman going back to our featured story, obligasyon po ni Aling Inday na putulin ang mga sanga ng puno na nakapasok sa property ng mag-asawang Roning at Ardo. At dahil hindi naman siya tumutupad sa kanyang obligasyon kahit ilang beses na siyang sinabihan, karapatan po nila Ardo at Roning na putulin na ito. Dagdag pa rito, karapatan po ng mag-asawa na putulin ang mga ugat na nakapasok na sa kanilang bakuran, lalo pat sinisira na nito ang bakod na maaring magdulot pa ng mas matinding pinsala at panganib. Gayunman, mali po ang mag-asawa na putulin ang mismong punong kahoy. Samantala, dagdag kaalaman lalo na po para sa mga may puno sa kanilang bakuran. Kung ang isang puno ay nanganganib ng bumagsak at makapinsala sa lupa o tenement ng iba o sa mga dumadaan, whether ito po ay sa pampubliko o pribadong kalsada, tungkulin ng may-ari ng puno na putulin at alisin agad ito. Isinasad po sa Article 483 ng Civil Code na kung hindi ito gagawin ng may-ari, maaari itong putulin o alisin ng ibang tao, pero ang gastos ay dapat nasagutin ng may-ari. Kung makapipinsala po sa iba ang puno dahil sa pagpapabaya ng may-ari, may pananagutan po ang owner ng puno sa napinsala para sa halaga ng damage, pagpapagamot sa nasaktan o nasugatan, at iba pa po ang danyos perwisyo. At para naman sa mga napapagod na ng kawawali sa mga tuyong dahon na nanggagaling sa halaman ng kapitbahay, alam po ba ninyo na obligasyon po ng may-ari ng puno o halaman na linisin ang mga tuyong dahon na napadpad sa inyong property? At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco. At muli niyo ako maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!